Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala sa pag-ibig at katapatan? Halina't samahan ninyo akong muli sa ating paboritong oras kung saan ang bawat bulong ng puso ay mayroong boses. Sabi nila, ang pinakamadilim na gabi ay bago ang bukang liwayway. Ngunit paano kung sa iyong paggising mula sa isang napakahabang gabi, ang sasalubong sa iyo ay hindi sinag ng araw, kundi ang anino ng isang bangungot? Isang bangungot na isinulat ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Ito ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata, ang paggising ng isang bangungot. Ang unang bumati kay Liwayway ay ang pamilyar na tunog, isang paulit-ulit na beep, 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 na tila ba kasama na niya sa loob ng isang panahong hindi niya na matukoy kung gaano katagal. Kasunod ng tunog ay ang pakiramdam, ang pangangapal ng kanyang mga talukap, ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila ba may mabigat na nakadagan sa mga ito. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pagpilit, isang siwang ng liwanag ang kanyang nasilayan. Nakakasilaw, puti. Ang lahat sa paligid niya ay puti. Nasaan ako? Isang anino ang humarang sa liwanag, isang mukha na nakangiti. Suot ang puting uniforme, isang nurse. Gising ka na, Ma'am Liwayway, sabi ng babae. Puno ng tuwa ang boses. Salamat sa Diyos. Sandali lang po, tatawagan ko na ang pamilya mo. Matutuwa sila ng husto. Pamilya. Sa salitang yon, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang muka ang nabuo mula sa blangkong memorya. Daelan. Ang kanyang asawa, ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Isang mainit na agos ng pananabik ang dumaloy sa kanyang katawan. Gusto na niyang makita si Daelan. Gusto na niyang maramdaman ang mga yakap nito. Gusto niyang sabihin dito na nagbalik na siya. Narinig niya ang mga yabag na papalapit, mabilis at nagmamadali. Napako ang kanyang paningin sa pintuan. At doon, pumasok ang lalaking laman ng kanyang puso, ang kanyang Daelan. Pero may mali. Ang mukha ni Daelan ay hindi puno ng tuwa. Ito ay isang maskara ng gulat, ng pagkabigla, at sa ilalim ng lahat ng iyon, takot. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Hindi ito ang Daelan na kilala niya. Liway? Halos pabulong na sabi nito. Ang pangalan niya mula sa mga labi nito ay hindi tunog musika, kundi isang babala. At doon, mula sa likod ni Daelan, lumitaw ang isa pang tao. Isang babaeng kilalang kilala niya. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid sa ibang ina. Si Mahalina. Nakangiti si Mahalina, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Daelan. Isang hawak na hindi para sa isang kaibigan, kundi para sa isang kasintahan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Nawala ang tunog ng heart monitor. Nawala ang lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang magkahawak na kamay na iyon. Isang imahe na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa kahit anong sugat na natamo ng kanyang katawan. Baka nananaginip pa rin ako, sabi niya sa sarili. Baka epekto lang ito ng mga gamot. Imposible. Hindi ito magagawa sa akin ni Daelan. At lalong hindi ni Halina. Pero ang lamig sa mga mata ni Daelan ay totoo. Ang ngiting tagumpay na pilit itinatago ni Mahalina ay totoo. Liway, muling nagsalita si Daelan. At sa pagkakataong ito, lumapit siya. Pero hindi para hawakan ang kamay niya. Lumapit siya para tumayo sa tabi ni Mahalina na para bang nagpapakita ng isang nagkakaisang prente. Si Mahalina, fiancé ko na siya. Fiancé. Ang isang salita ay parang isang bala na tumama sa gitna ng kanyang puso. Kung kanina ay parang pinipigalang ito, ngayon ay parang dinurog na ito nang walang awa.
7 taon, Liway. Malumanay na dugtong ni Mahalina. Ang boses niya ay puno ng pekeng awa. 7 taon kang natutulog. We had to move on. 7 taon? Ang bilang ay umaling-awngaw sa kanyang ulo. 7 taon ng kanyang buhay ang nawala. At sa 7 taon na yon, ang 2 taong pinakamamahal niya ay pinagtaksilan siya sa paraang hindi niya kailanman naisip na posible. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Hindi niya ito pinunasan, hinayaan niya itong dumaloy sa kanyang pisngi, isang tahimik na saksi sa pagkawasak ng kanyang mundo. Ang beep, beep, beep ng makina sa kanyang tabi ay bumilis ng bumilis na tila isinisigaw ang sakit na hindi niya kayang bigkasin. Napansin ito ng nurse. "Doc, tumataas po ang heart rate niya." Pumasok ang doktor, isang lalaking may salamin at malumanay na ekspresyon. Lumapit ito sa kanya. "Ma'am Liwayway, can you hear me? Okay lang po ba kayo?" Hindi niya magawang sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa 2 anino na sumira sa kanyang buhay. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng doktor, ngunit sa likod nito, nakita niya ang kaba sa mga mata ni Daelan at ang pag-aalala, hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang mga sarili, sa mukha ni Mahalina. At sa isang iglap, isang malamig at matalas na ideya ang nabuo sa isip ni Liwayway. Isang desisyon na ginawa hindi ng kanyang wasak na puso, kundi ng kanyang likas na ugali na mabuhay. Kung alam nila na naaalala niya ang lahat, tapos na ang laro. Isa lamang siyang kaawa-awang biktima sa kanilang mga mata. Ngunit kung hindi, kung isa siyang blankong papel, iyon ang kanyang magiging sandata. Tumingin ang doktor sa kanya, pagkatapos ay kay Daelan at Mahalina. "May natatandaan po ba kayo, Ma'am Liwayway? Kahit ano, ang pangalan ninyo, ang mga taong ito?" Dahan-dahang ibinaling ni Liwayway ang kanyang tingin mula sa 2 taksil at itinuon ito sa doktor. Pagkatapos, marahan niyang ibinalik ang kanyang paningin kay Daelan at Mahalina. Tinignan niya sila na parang mga estranghero, na parang ngayon niya lang sila nakita sa buong buhay niya. Sa isang boses na mahina, basag, at puno ng pinagkunwari ang pagkalito, bumulong siya. "Sino? Sino kayo?" Nakita ni Liwayway ang halos hindi mahahalata, ngunit agarang pagbabago sa reaksyon ng dalawa. Ang kaba sa mga mata ni Daelan ay napalitan ng isang komplikadong emosyon, isang halo ng ginhawa at pagkakasala. Ang pekeng pag-aalala ni Mahalina ay naglaho, at sa isang saglit, isang munting ng ngiti ng kaluwagan ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ito mabilis na itinago. Naniwala sila. Sa ilalim ng puting kumot, ikinuyom ni Liwayway ang kanyang mga palad. Sa labas, siya ang babaeng walang alaala, isang babasaging figura na kailangang alagaan. Ngunit sa loob, sa gitna ng mga guho ng kanyang puso, isang apoy ang nagsimulang umalab. Hindi pa ito ang katapusan, ito pa lang ang simula. Ang paggising sa isang bangungot ay isang bagay. Ngunit ang mapilitang mamuhay sa loob nito araw-araw, iyon ay isang uri ng impyerno na tanging ang mga pinakamatatag na kaluluwa lamang ang kayang harapin. Para kay Liwayway, ang bawat paghinga ay isang pag-arte at ang bawat salita ay isang maingat na paghakbang sa isang larangan ng digmaan na siya pa lamang ang nakakaalam na umiiral. Ito ang pagpapatuloy ng kanyang kwento sa 2 kabanata, Estranghero sa Sariling Tahanan. Ang biyahe pa uwi ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyaheng naranasan ni Liwayway sa buong buhay niya. Nakaupo siya sa likod ng kanilang sariling sasakyan, isang bagong modelo na hindi niya naabutan, habang si Daelan ang nagmamaneho at si Mahalina ay nasa pampasaherong upuan sa harap. Ang pwesto na dati ay sa kanya. Mula sa bintana, pinanood niya ang pamilyar na mga gusali at kalsada ng syudad na tila mga multo mula sa nakaraan. Ang lahat ay pareho pa rin, ngunit siya ay iba na.
Isa na siyang manonood sa sarili niyang buhay, isang multo na hindi nakikita ng dalawang taong abala sa pagpapanggap na nag-aalala para sa kanya. Okay ka lang ba dyan sa likod, Liway? Tanong ni Mahalina, bahagyang lumingon. Ang boses nito ay matamis, ngunit may matalas na dulo, na para bang sinusuri ang bawat reaksyon niya. Tumango lamang si Liwayway, pinanatili ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Ang galit sa loob niya ay parang isang nag-aalab na apoy. Kung magsasalita siya, baka hindi niya mapigilan at abo na lang ang matira sa kanilang lahat. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na may modernong disenyo, saglit na nagtaka si Liwayway. Bago. Iba ito sa bahay na iniwan niya. Nagpagawa kami ng bago, paliwanag ni Dailan, na para bang nabasa ang kanyang isip. Para sa isang bagong simula. Isang bagong simula para sa inyo. Mapait na isip ni Liwayway. Isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Pagpasok nila sa loob, ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang pamilyar na amoy ng mga libro mula sa kanyang lumang aklatan, kundi ang isang matapang na pabango. Pabango ni Mahalina. Nakakalat ang mga gamit nito sa lahat ng dako. Isang mamahaling bag sa sofa, isang pares ng sapatos na may takong sa gilid ng hagdan, at sa pader, sa lugar kung saan dating nakasabit ang kanilang wedding picture ni Dailan, ay isang malaking abstract painting. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo, masiglang sabi ni Mahalina. Hinawakan siya sa braso na para bang isa siyang bisita. Isang bisitang kailangang gabayan. Pinigilan ni Liwayway ang pagnanais na iwaglit ang kamay nito. Nagpatianod siya, bawat hakbang ay parang may nakadagan na tingga. Dinala siya nito sa isang pasilyo sa ibabang palapag at binuksan ang isang pinto, ang guest room, ang dating silid para sa mga panauhin. Inayos namin ito para sa'yo, sabi ni Mahalina. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Para komportable ka at hindi ka na mahirapang umakyat ng hagdan. Sa loob, naroon ang iilan sa mga dati niyang gamit. Isang lumang aparador, ilang mga libro, na inayos na para bang mga display sa isang museo. Isang museo ng buhay na ninakaw mula sa kanya. Hindi niya napigilang ilibot ang kanyang mga mata. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may mga naka-frame na litrato, ngunit hindi iyon ang mga litrato niya. Mga litrato iyon ni Dailan at Mahalina. Magkayakap sa isang beach, nagtatawanan sa isang restaurant, masayang masaya. Isang matinding kirot ang muling sumakmal sa puso ni Liwayway. Napakagat siya sa loob ng kanyang pisngi para pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging malakas. Ang pag-iyak ay para sa mga biktima. At siya, hindi na siya magiging biktima. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang tumahimik ang buong bahay. Hinintay niyang marinig ang pagsara ng pinto sa itaas, ang pinto ng master's bedroom, ang pinto ng kanyang kwarto. Nang sigurado na siyang tulog na ang dalawa, dahan-dahan siyang bumangon. Walang sapin sa paa, tahimik siyang naglakad, isang anino sa dilim ng sarili niyang tahanan. Ang kanyang patutunguhan, ang dati niyang home office, umaasa siyang may natira pa roon. Kahit ano. Isang bagay na mag-uugnay sa kanyang nakaraan. Isang bagay na magagamit niya para sa hinaharap. Nadatnan niya ang opisina na ginawa ng mini gym ni Dailan. Ngunit sa isang sulok, may isang maliit na pinto. Isang storage room. Dahan-dahan niya itong binuksan at sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at mga lumang papel. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magasin, may isang kahon na may markang Liway, Old Items. Binuksan niya ito, mga lumang damit, ilang mga papeles, at doon, sa ilalim ng lahat, naroon ito. Ang kanyang lumang cellphone, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Agad niyang hinanap ang charger na dati niyang itinatago sa isang maliit na bulsa ng kanyang lumang briefcase na naroon din sa kahon.
Sa kanyang swerte, naroon pa ito. Isinaksak niya ito sa isang outlet sa loob ng madilim na bodega at nagdasal. Pagkatapos ng ilang minuto, umilaw ang screen. Bumukas ito. Halos mapaluha si Liwayway sa tuwa. Ito na. Ito na ang kanyang unang sandata. Mabilis niyang tiningnan ng contacts. Karamihan ay mga numero ng mga taong marahil ay nakalimot na sa kanya. Ngunit isang pangalan ang nagpatigil sa kanya. Attorney Corpus, ang matandang abogado ng kanyang pamilya, ang ama ng kanyang kaibigan noong kolehiyo. Ngunit alam niyang pumanaw na ito ilang taon bago ang kanyang aksidente. Pero ang anak nito? Si Luntian, si Ian. Isang seryoso ngunit matalinong binata na kumuha rin ng abogasya. Hinanap niya ang pangalan nito. Nandoon pa. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang call button. Nagring ito. 1, 2, 3. Hello? Isang baritonong boses ang sumagot. Tunog inaantok. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Sa wakas, isang boses na hindi pag-aari ng kanyang mga kaaway. Sa sino to? Tanong ng boses sa kabilang linya. Nag-ipon siya ng lakas. Kailangan niyang maging mahinahon. Sa isang boses na nanginginig at halos pabulong, nagsalita siya. Luntian. Si Liwayway to. Si Liwayway Salcedo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Liwayway ay ibababa na nito ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo. Dugtong niya, ang boses ay basag na dahil sa pinipigilang emosyon, muli katahimikan. At nang sa wakas ay nagsalita si Luntian. Ang kanyang boses ay seryoso, walang emosyon, ngunit may diin. Saan tayo pwedeng magkita na hindi nila malala? Sa isang digmaan ng pagpapanggap, ang pinakamahalagang sandata ay isang kakampi. Isang taong maniniwala sa iyo kahit na ang buong mundo ay nagsasabing ikaw ay wala sa sarili. Para kay Liwayway, ang isang tawag sa telepono ay hindi lamang isang koneksyon, kundi isang sinulid ng pag-asa na kanyang kakapitan ng buong higpit. Ngunit ang pag-asa ay babasagin, lalo na kung ito ay iaalay sa isang taong ang tiwala ay matagal nang nabaon sa limot. Ito ang pagpapatuloy sa 3 kabanata, ang abogadong walang tiwala. Ang susunod na 2 araw ay isang ehersisyo ng sukdulang pagtitiis para kay Liwayway. Sumunod siya sa bawat utos, ngumiti kapag kinakailangan, at naging anino na halos hindi napapansin sa loob ng bahay. Ang kanyang kahinaan ang naging kanyang kalasag. Dahil dito, naging kampante sina Daelan at Mahalina at ibinalik ang dati niyang private nurse, si Ate Gina, isang matandang babae na may mabuting puso at utang na loob sa pamilya ni Liwayway. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Ate Gina, bulong ni Liwayway isang hapon habang nag-aayos ito ng kanyang mga gamot. Kailangan kong lumabas. Saglit lang. Walang dapat makaalam. Nakita niya ang gulat at pag-aalala sa mga mata ng matanda. Pero Ma'am Liway, delikado po. Baka mapagalitan tayo ni Sir Daelan. Hinawakan ni Liwayway ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na hindi kayang pekein. May kailangan lang akong gawin para maalala ko kung sino ako. Parang awa niyo na, Ate Gina. Kayo lang ang mapagkakatiwalaan ko. Dahil sa taos-pusong pakiusap at sa utang na loob na hindi nito malilimutan, bumigay si Ate Gina. Kinabukasan, sa oras ng siesta ni Daelan at Mahalina, tahimik nilang isinagawa ang kanilang plano. Gamit ang lumang service car sa garahe na may takip sa ulo at malaking salamin sa mata, matagumpay na nakalabas ng bahay si Liwayway. Ang tagpuan, Kape Hiraya. Isang maliit at tahimik na coffee shop na nakatago sa isang hindi gaanong mataong kalye. Pinili ito ni Luntian. Perpekto. Nang pumasok si Liwayway, ang amoy ng bagong giniling na kape
at ang mahinang tugtog ng isang acoustic guitar ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok, kung saan tanaw niya ang pinto. Bawat tunog ng pagbukas nito ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng isang plansadong dark gray suit. Diretso ang tindig, matalas ang mga mata, at may seryosong ekspresyon na tila hindi marunong ngumiti. Mas bata ito ng ilang taon sa kanya, ngunit ang aura nito ay puno ng bigat at karanasan. Walang duda. Siya si Luntian Corpus. Lumapit ito sa kanyang mesa nang walang anumang pagbati. Umupo ito sa tapat niya. Inilapag ang isang manipis na leather briefcase sa tabi at tumingin sa kanyang relos. "You have 30 minutes, Mrs. Salcedo," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pagkakaibigan mula sa kanilang kabataan. Professional, malamig, napalunok si Liwayway. Ito ang magiging mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. "Salamat sa pagdating, Luntian." "Iyan na lang," pagtatama nito. "Ano ang tungkol sa tawag mo?" Huminga ng malalim si Liwayway at sinimulan ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang paggising, ang pagtataksil, ang pagpapanggap niya. Habang nagsasalita siya, pinanood niya ang reaksyon ni Luntian. Walang pagbabago. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na bato. Nang matapos siya, sumandal si Luntian sa kanyang upuan. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. "So let me get this straight. You claim that you have your memories intact, that your husband and your best friend are conspiring against you, and you want to sue them. On what grounds?" "On the grounds that they stole my life, my company." Halos pasigaw na, sabi ni Liwayway, ngunit pinigilan ng sarili. "Legally?" Pagpapatuloy ni Luntian na tila walang narinig. "Your husband, as your legal spouse while you were incapacitated, has the full authority to manage your conjugal properties. The company, Sinag Holdings, falls under that. It will be your word against theirs." At sa mata ng batas ngayon, ikaw ang may amnesia. Ikaw ang unreliable narrator. Habang nagsasalita ang babae sa harap niya, hindi maiwasan ni Luntian na suriin ang sitwasyon sa pananaw ng isang abogado. Post-traumatic stress, delusions brought on by a 7-year coma, isang masalimuot na away pamilya para sa mana at pera. Ilang beses na niyang nakita ang ganitong kaso. Lahat sila ay may kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. Ang bersyon ni Liwayway ay ang pinakadramatiko at sa makatuwid, ang pinakamahirap paniwalaan. Sayang. Dati, hinahangaan niya ang talino at determinasyon nito. Ngayon, ang nakikita niya lang ay isang nasirang babae na kumakapit sa mga teorya ng pagsasabwatan. "Hindi ako nagsisinungaling," mariing sabi ni Liwayway. Naramdaman niyang nawawalan na siya ng pag-asa. Nawawalan na siya ng kakampi. "Alam kong mahirap paniwalaan pero belief is not a currency in court, Mrs. Salcedo. Evidence is," putol ni Luntian. Tumingin itong muli sa kanyang relos. "I'm sorry for what happened to you. Truly. But this is not a case I can win. This is not a case anyone can win." Tatayo na sana si Luntian nang magsalita si Liwayway. Ang kanyang boses ay desperado, ngunit may bagong talas. Ito na ang kanyang huling baraha. "Naalala mo ba si Papa mo, Ian?" Natigilan si Luntian, bahagyang umupo pabalik. "What about him?" "Bago ako na aksidente?" Pagpapatuloy ni Liwayway, tinititigan siya ng diretso sa mga mata. "May pinaplano kaming i-finalize na isang probisyon sa charter ng Sinag Holdings. Isang bagay na kaming dalawa lang ng Papa mo ang nakakaalam ng eksaktong detalye. Tinawag namin itong Sinag Clause. Isang safety protocol para protektahan ang kumpanya kung sakaling may mangyari sa akin. Nakatago ang draft sa ilalim ng sahig ng lumang opisina ng Papa mo sa bahay nila, sa ilalim ng pangatlong tabla ng narra, kaliwa mula sa pinto." Isang nakabibinging katahimikan
ang namayani sa kanilang mesa. Ang blangkong pader sa mukha ni Luntian ay unti-unting nagkaroon ng siwang. Ang pagtingin niya sa relos ay nawala. Ang kanyang buong atensyon ay nakailiwayway na. Ang detalyeng iyon, sobrang tiyak, sobrang personal, ay isang bagay na hindi kayang likhain ng isang isip na may delusyon. Matagal siyang tumitig kay Liwayway na para bang ngayon niya lang ito tunay na nakita. Hindi bilang isang pasyente, kundi bilang ang babaeng dati niyang kilala. Matalino, tuso, at palaging may isang alas na nakatago. Sa wakas, tumango siya, isang mabagal at sinadyang paggalaw. Kinuha niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang calling card at isang pluma. Hindi ako nangangako ng kahit ano, sabi niya. Ang lamig sa kanyang boses ay bahagyang nabawasan na. Pero interesado akong malaman kung ano pa ang nasa ilalim ng lupa. Isinulat niya ang kanyang personal na numero sa likod ng card. Huwag mo akong tawagan. Ako ang tatawag sa'yo. For now, we start from the beginning. We find out everything. Inabot niya ang card kay Liwayway. Nang tanggapin ito ni Liwayway, ramdam niya ang pagbabalik ng pag-asa sa kanyang buong katawan. Nagsimula nang tumayo si Luntian. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya at muling tumingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng babala. Ang unang hakbang ay kailangan mong bumalik sa bahay na yon at magpanggap pa rin. Kaya mo ba? Ampo, sinasabi nila na ang pinakamagandang lugar para magtago ng isang bagay ay sa lugar na hayag sa lahat. Sa likod ng mga salaming pader ng isang matagumpay na korporasyon, sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng tagumpay, ay nagkukubli ang pinakamadilim na mga anino. Dito magsisimula ang mapanganib na laro ni Liwayway, isang laro ng tuso at tapang. Ito ang ika-4 na kabanata. Mga anino sa Sinag Holdings. Gusto kong bumisita sa opisina. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ni Liwayway isang umaga. Habang sila ay nag-aalmusal, siniguro niyang ang kanyang boses ay mahina at alanganin, na para bang isa itong ideyang ngayon lang pumasok sa kanyang isip. Napatigil sa pag-inom ng kape si Dylan. Si Mahalina naman ay ibinaba ang kanyang tinidor. Nagkatinginan sila, isang mabilis na pagpapalitan ng senyales na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Para saan, Liway? Tanong ni Dylan. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Sabi ng doktor, paliwanag ni Liwayway, iniiwasan ang kanilang mga mata at tinitignan na lang ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Baka makatulong daw na makita ko ang mga lugar na pamilyar sa akin. Ang Sinag Holdings. Ako daw ang nagtayo noon. Baka may maalala ako. Ang Sinag Holdings. Ang pangalan pa lang ay parang lason na sa kanyang pandinig. Ang kumpanyang binuo niya mula sa pawis at dugo, ngayon ay pugad ng mga ahas. Ngumiti si Mahalina, isang matamis, ngunit kalkuladong nangiti. That's a wonderful idea, Liway. Of course, pwede kang bumisita. It's still your company after all. Ang huling mga salita ay may bahid ng panunuya na sinadyang iparinig. Pumayag si Dylan. Sa kanilang mga mata, si Liwayway ay isang pasyenteng walang malay, isang laruan na hindi na mapanganib, isang pagbisita sa opisina. Isa lamang itong kapritsyo ng isang taong may amnesia. Hindi nila alam na ito ang unang hakbang sa kanilang pagbagsak. Pagdating nila sa gusali ng Sinag Holdings, napansin agad ni Liwayway ang mga pagbabago. Ang dating mainit at welcoming na lobby ay napalitan ng malamig na marmol at bakal. Ang mga empleyado ay yumuyuko sa kanila, ngunit ang mga mata nila ay puno ng takot at pag-iwas. Ang kultura ng pamilya na kanyang binuo ay malinaw na wala na. We did some renovations. Pagmamalaki ni Mahalina habang ginagabayan siya. Made it more world-class. Dinala siya sa dating opisina niya. Ngayon ay opisina na ni Mahalin. Mas malaki ito ngayon, mas magarbo.
Ang kanyang lumang Nara desk ay pinalitan ng isang modernong glass table. Ang mga pader ay puno ng mga parangal at litrato, mga parangal na may pangalan ni Mahalina at mga litrato nilang dalawa ni Dailan. "This is my office now. I handle the creative and marketing side," sabi ni Mahalina. Umupo sa kanyang silya at umikot dito na parang isang reyna. Si Dailan ang CEO, of course. And we hired a new CFO, si Mr. Villanueva. Napakagaling. He streamlined our finances. Mr. Villanueva, itinatak ni Liwayway ang pangalan sa kanyang isip. Nagpatuloy ang tour. Nagpapanggap si Liwayway na namangha, habang ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pangarap na ninakaw. Nagtatanong siya ng mga simpleng bagay. Ano po ang ginagawa nila dito? O para saan po ang makinang iyan? Na lalong nagpakumbinsi sa dalawa na wala siyang alam. Habang papalapit sila sa glass-walled na finance department, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ito na ang pagkakataon niya. Sa kanyang daladalang bag, naroon ang isang maliit na bagay na ibinigay sa kanya ni Luntian sa pamamagitan ni Ate Gina. Isang state-of-the-art na audio recording device, hindi mas malaki sa isang butones at may malakas na magnet sa ilalim. "Na nahihilo ako," biglang sabi ni Liwayway. Napahawak sa kanyang noo at bahagyang bumagsak pasandal kay Dailan. "Liway!" Sa gitna ng pagkataranta ni na Dailan at Mahalina, aksidenteng nabitawan ni Liwayway ang kanyang bag. Kumalat ang laman nito sa sahig. Isang suklay, lipstick, ang luma niyang cellphone at ilang mga barya. "Nako, sorry," sabi niya. Ang boses ay nanghihina. "Ako na," iritabling sabi ni Dailan habang mabilis na pinupulot ang mga gamit. Si Mahalina ay nakatayo lang, nakapamiwang. Sa segundo ng kaguluhang yon, habang ang kanilang atensyon ay nasa sahig, ang kanang kamay ni Liwayway na nakatago sa ilalim ng kanyang blusa ay mabilis na dumukot sa kanyang bulsa. Sa isang kilos na sanay at sa ilalim ng takip ng kanyang pagkakayuko, idinikit niya ang maliit na device sa ilalim ng metal na mesa ng pinakamalapit na cubicle, ang cubicle na may nameplate na Alejandro Villanueva, Chief Financial Officer. Tapos na. Wala pang 2 segundo. Nang makabalik sila sa bahay, nagdahilan si Liwayway na kailangan niyang magpahinga. Ngunit sa loob ng kanyang kwarto, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba at pananabik. Hinintay niyang gumabi. Hinintay niyang tumahimik ang lahat gamit ang isang secure na application sa kanyang lumang cellphone na tinuro ni Luntian. Kinonekta niya ito sa device. Si Luntian ay nasa kabilang linya sa isang conference call na nakamute. Nakikinig kasama niya. Ang una nilang narinig ay mga ordinaryong tunog ng opisina. Pag-type sa keyboard, pag-ring ng telepono, tawanan. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, pumasok ang 2 boses sa opisina ni Villanueva. Boses ni Mahalina at ng CFO. "Sigurado ka bang malinis ang paglipat?" tanong ni Mahalina. "As clean as it can be," sagot ng lalaki. Dumaan ang pondo sa 3 suppliers bago ito mapunta sa account ng Isla Verde Holdings. Walang makakatrace pabalik sa atin. Isla Verde Holdings, isang shell company. Napatakip ng bibig si Liwayway. Ito na, ang ebidensya. Ngunit ang sumunod na narinig nila ang nagpayanig sa kanilang dalawa. Hindi ito boses sa loob ng kwarto. Ito ay boses ni Dailan. Malinaw na nasa speakerphone, galit at desperado. "Hindi pa sapat ang nailabas natin. Kailangan ko na ng buong halaga bago matapos ang linggo," sigaw ni Dailan mula sa speaker. "Pinipilit namin, Dailan," sagot ng CFO. "Pero masyadong malaki, magiging kahina-hinala." At doon, binitiwan ni Dailan ang mga salitang nagpakilabot kay Liwayway at nagbigay ng bagong, mas madilim na dimensyon sa lahat ng nangyayari. "Wala akong pakialam. Gawin niyo ang lahat. Ibigay niyo pa ako ng 1 linggo. Makukuha niyo ang pera niyo. Makukuha niyo ang pera niyo." Hindi ito boses ng isang ganid na asawa. Ito ay boses ng isang taong takot. Isang taong may pinagkakautangan.
Isang taong nasa bingit ng isang panganib na mas malaki pa kaysa sa simpleng pagtataksil sa isang laro ng pusa at daga. Hindi maiiwasan na minsan, ang daga ay kailangang dumaan sa harap mismo ng pusa. Ang bawat paggalaw ay sinusukat, ang bawat paghinga ay pinakikinggan. Para kay Liwayway, ang kanyang tahanan ay naging isang kulungan at ang kanyang matalik na kaibigan noon ay naging isang bantay na may matalas na pangamoy sa kasinungalingan. Ito ang ikalimang kabanata. Pagsubok ng pagpapanggap. Ang pagkatuklas sa tawag ni Daylan ay nag-iwan ng isang malaking tanong na bumagabag kay Liwayway at Luntian. Hindi na lamang ito simpleng kaso ng pandaraya. May mas malalim at mas mapanganib na puwersa na naglalaro sa likod ng lahat. Ang takot sa boses ni Daylan ay totoo at ito ang nagtulak kay Mahalina na maging mas mapagmatyag. Nagsimula ang mga pagsubok sa mga simpleng paraan. Isang gabi sa hapagkainan, isang pamilyar na amoy ang kumalat sa hangin. Ang amoy ng laing. Ngunit hindi ito basta-bastang laing. Nakita agad ni Liwayway ang nagkalat na maliliit at pulang siling labuyo. Ang buong pamilya niya, pati na si Mahalina, ay alam na mayroon siyang matinding allergy sa maaanghang na pagkain, lalo na sa sili. Isang kagat lang nito ay sapat na para mamaga ang kanyang lalamunan. Nagpaluto ako ng paborito mo noon, Liway, sabi ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid, puno ng pag-aabang. Para subukang gisingin ang panlasa mo, baka makatulong sa memorya mo. Isang bitag. Isang napakatusong bitag. Kung tatanggi siyang kumain, magmumukha itong naaalala niya ang kanyang allergy. Kung kakainin naman niya, mapupunta siya sa ospital at mabubuko ang lahat. Napatingin si Liwayway sa nakahain na pagkain. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng paraan para makalusot. Nakita niya ang isang baso ng tubig sa kanyang tabi. Ngumiti siya ng mahina, isang ngangiting nagpapakita ng kawalang muwang. Mukhang masarap. Kumuha siya ng isang napakaliit na kutsarita ng laing. Sapat lang para makita ni Mahalina at isinubo ito. Agad-agad, bago pa man dumikit ang anghang sa kanyang dila, uminom siya ng isang malaking lagok ng tubig na halos ilunok niya ng buo ang pagkain. Masarap ba? Tanong ni Mahalina. Hindi pa rin kontento. Oo, sagot ni Liwayway habang nagsisimulang maramdaman ang bahagyang kati sa kanyang lalamunan. Ngumiti siya. Salamat, Halina. Pagkatapos ay kumuha siya ng kanin at ng ibang ulam at hindi na muling tumingin pa sa laing. Nakalusot siya. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Kinailangan niyang magising ng 3 beses sa kalagitnaan ng gabi para uminom ng tubig at pilit na isuka ang anumang natirang sili sa kanyang sikmura habang tinitiis ang pamamaga ng kanyang dila. Ang mga pagsubok ay hindi tumigil doon. Kinabukasan, habang nasa hardin sila, biglang binuksan ni Mahalina ang isang lumang photo album. Tingnan mo, Liway. Ito yung huli nating trip sa Tagaytay bago mangyari ang lahat. Itinuro nito ang isang litrato nilang dalawa na nakangiti, may kabayo sa likuran. Naalala mo ba kung gaano kakatakot sa kabayong yan? Ayaw mo siyang sakyan kasi may putik sa paa niya. Muli, isang tanong na may patibong. Tinitigan ni Liwayway ang litrato, nagpapanggap na pinipilit alalahanin ang isang bagay na malinaw sa kanyang isip. Ang ganda ng tanawin, sabi niya. Itinuturo ang Taal Volcano sa likuran ng litrato, isang paraan para ibahin ang usapan. Sa sumasakit ang ulo ko, pasensya na. Humawak siya sa kanyang sentido. Isang pamilyar na kilos na ginagamit niya para tapusin ang mga usapan na nagiging mapanganib. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Mahalina. Hindi pa rin ito kumbinsido. At ang pinakadelikadong sandali ay dumating kinahapunan. Nagpasya si Liwayay na maglakad-lakad sa loob ng bahay.
Sa bulsa ng kanyang palda, naroon ang isang panibagong recording device na kasing nipis ng isang credit card. Umaasang makakakuha siya ng karagdagang impormasyon. Habang dumadaan siya sa sala, kung saan nanonood ng TV si Mahalina, bigla itong tumayo at aksidenteng bumangga sa kanya. "Ay sorry," sabi ni Mahalina. Ngunit ang pagkakabangga ay hindi aksidente. Ang kamay nito ay mabilis na dumapo sa kanyang tagiliran, eksakto sa lugar kung saan nakatago ang device sa kanyang bulsa. Naramdaman ni Liwayway ang pagdikit ng mga daliri nito sa matigas na hugis ng recorder. Nanigas si Liwayway. Nahuli na ba siya? Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Mahalina, nakita niya ang isang kislap ng hinala na nagiging kasiguraduhan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mahalina, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng center table. Ang personal na telepono ni Liwayway na ibinalik sa kanya. Luntian. Ang pagtawag ay isang senyas na napagkasunduan nila. Isang panic button. Nagkunwaring nagulat si Liwayway at kinuha ang telepono. Hello? Liway, sabi ng pamilyar na boses ni Luntian. Mahinahon ngunit may diin. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Sinabi ng nurse mo na medyo masama raw ang pakiramdam mo kanina. Okay ka lang ba? Ang boses ni Luntian ay parang isang angkla sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Pinakalma nito ang kanyang nerbiyos. Ang atensyon ni Mahalina ay biglang nabaling mula sa kanyang bulsa patungo sa tawag sa telepono. Sa sino yan? Tanong ni Mahalina. Lumapit. Si Attorney Corpus. Sagot ni Liwayway, ginagamit ang oportunidad. Yung abogado raw ng pamilya. Kinukumusta lang ako. Just focus on getting better, Liwayway. Huwag kang mag-isip ng masyadong malalim. One day at a time. Pagpapatuloy ni Luntian sa kabilang linya. Ang mga salitang yon ay para kay Mahalina, ngunit para kay Liwayway, ang mga ito ay puno ng ibang kahulugan. Manatili kang kalmado. Ako ang bahala. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang init. Isang pakiramdam ng seguridad na hindi nagmula sa takot. Nang ibaba niya ang telepono, nawala na ang matalas na tingin sa mga mata ni Mahalina. Napalitan ito ng pagkainis. Para sa kanya, ang tawag ay isang simpleng abala. Para kay Liwayway, iyon ay isang kaligtasan. Ngunit habang paakyat si Liwayway sa kanyang silid, narinig niya ang huling sinabi ni Mahalina. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Isang pabulong na puno ng pagdududa. Alam mo, para sa isang taong may amnesia, masyado kang maingat. May mga katotohanan na kayang sumira ng puso. Ngunit meron ding mga katotohanan na kayang dumurog ng kaluluwa. Ito ang mga sikretong inilibing hindi lang sa lupa, kundi sa konsensya ng mga taong piniling manahimik. Habang si Liwayway ay nakikipaglaro sa anino, sa loob ng kanyang tahanan, si Luntian naman ay naghuhukay sa isang nakaraan na mas madilim pa kaysa sa inaakala ng lahat. Ito ang ika-6 na kabanata. Ang lihim ng pag-aayos ng preno. Ang mga salitang narinig ni Luntian mula sa recording, ang desperadong sigaw ni Daelan tungkol sa pera, ay hindi nagpatulog sa kanya ng ilang gabi. Ito ay isang piraso ng puzzle na hindi akma. Ang kasakiman ay isa, ngunit ang ganitong uri ng takot ay iba. Dahil dito, napagpasyahan niyang balikan ang pinakaunang piraso ng lahat, ang mismong aksidente. Ayon sa police report, ito ay isang malinaw na kaso ng mechanical failure, brake failure, walang foul play na nakita. Ngunit para kay Luntian, ang mga salitang walang nakita ay nangangahulugan lamang na hindi hinanap ng maigi. Kinalkal niya ang mga lumang file. Nahanap niya ang pangalan ng talyer na huling gumawa ng maintenance sa kotse ni Liwayway 1 linggo bago ang aksidente. Mang Teban's Auto Repair Shop. Isang maliit at halos nakalimutan ng talyer sa isang sulok ng Caloocan. Ang lugar ay amoy langis at kalawang.
Ang hangin ay mabigat sa init. Nadatnan ni Luntian si Mang Teban, isang matandang lalaki na maputi na ang buhok at malalim na ang mga guhit sa mukha habang nag-aayos ng isang lumang makina. Wala na po akong maalala dyan, attorney, sabi ng matanda. Hindi man lang tumitingin sa kanya. 7 taon na ang nakalipas. Isang mamahaling European car. Ang may-ari ay si Liwayway Salcedo. Ang asawa niya, si Daelan Montenegro, ang nagdala sa inyo. Pagpipilit ni Luntian, inilapag ang isang litrato ng kotse sa ibabaw ng lamesa. Natigilan sa paggalaw si Mang Teban, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga gamit at pinunasan ang kanyang mga kamay sa isang maruming basahan. Tinitigan niya ang litrato. May mga bagay na mas mabuting kalimutan na lang, sabi nito. Ang boses ay mahina. Hindi sumuko si Luntian. Umupo siya sa isang lumang gulong sa tapat ng matanda. Ang konsensya, Mang Teban, hindi nakakalimot. Nakita ko ang mga records ninyo. Pagkatapos ng linggong iyon, nakabili kayo ng bagong bahay sa probinsya. Cash. Para sa isang maliit na talyer, malaking pera iyon. Hindi ito akusasyon. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Napabuntong hininga ang matanda. Isang tunog na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Luntian at sa unang pagkakataon, nakita ng abogado ang bigat na pinapasan nito sa loob ng 7 taon. Hindi ko alam. Simula ni Mang Teban, ang boses ay nanginginig. Pumunta siya dito, si Mr. Montenegro. May dala siyang malaking bag ng pera. Sabi niya, may project daw siya. Isang stunt car para sa isang pelikula. Kailangan daw niyang ayusin ang preno sa paraan na bibigay ito kapag inapakan ng malakas sa isang partikular na bilis, isang controlled failure. Ibinigay niya sa akin ang eksaktong instructions. Mukha namang kapanipaniwala, malaking pera. Ang apo ko noon ay may sakit sa puso. Kailangan ng operasyon. Flashback scene, ang madilim na talyer. 7 taon na ang nakalipas. Si Daelan, nakatayo sa anino. Inilalapag ang isang bag na puno ng pera sa mesa. Ang mukha niya ay seryoso, walang emosyon. Gawin mo itong malinis, Teban. Walang dapat makahalata. Parang natural na pagkasira lang. Pinaniwalaan ko siya. Pagpapatuloy ng matanda, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ginawa ko ang sinabi niya. 1 linggo pagkatapos, nabalitaan ko sa TV, isang aksidente, isang babae ang nakomatos. Si Liwayway Salcedo. Hindi ko alam na para sa asawa niya. Akala mo ay para sa isang stunt. Pagtatapos ni Luntian, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bato. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa inaasahan niya. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay attempted murder, Gabi. Si Liwayway ay nasa kanyang kwarto, nakikipag-usap kay Luntian sa isang secure na linya. Ang bintana ay bahagyang bukas at ang malamig na hangin ay pumapasok. Ngunit walang lamig ang kayang tumalo sa yelong gumapang sa kanyang buong katawan habang pinapakinggan niya ang kwento ni Luntian. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagluwag ng preno, ang pera, ang kasinungalingan. Pinagtangkaan niya akong patayin. Bulong ni Liwayway, hindi sa kausap, kundi sa sarili. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay, ay sinubukang burahin siya sa mundo para lamang sa pera. Liway, mayroon pa, sabi ni Luntian. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay mabigat at seryoso. Hindi pa yun ang buong kwento. Habang iniimbestigahan ko ang financial records ni Daelan bago ang aksidente, may natuklasan ako. Lubog siya sa utang. Hindi sa bangko kundi sa mga loan shark. Isang malaking halaga. At mayroon siyang isang malaking insurance policy na kinuha niya. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili niya. Life insurance. Natahimik si Liwayway. Ang mga piraso ng puzzle
ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakadilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Sa tingin ko, Liway, dahan-dahang paliwanag ni Luntian, ang plano ay hindi para sa'yo. Ang plano ay para sa kanya. Isang pekeng aksidente, isang controlled failure, kung saan makakalabas siya ng may kaunting galos lang, ngunit idedeklarang patay ang sasakyan. Kokolektahin niya ang insurance money para bayaran ang kanyang mga utang. Isang nakabibinging katahimikan. Pero, pagpapatuloy ni Luntian, noong araw na yon, ikaw ang nagmaneho ng kotse. Hindi niya inaasahan yon. Nang mangyari ang aksidente at nakomatose ka, nakita niya ang isang mas magandang oportunidad. Isang oportunidad na hindi lang para makuha ang pera, kundi para makuha ang lahat. Ang kumpanya, ang buhay na gusto niya kasama si Mahalina, ginawa niyang parang ang aksidente ay para sa'yo mula pa sa simula. Ang hangin ay tuluyang nawala sa mga baga ni Liwayway. Bumagsak siya sa kanyang kama. Ang telepono ay halos malaglag mula sa kanyang kamay. Ang katotohanan ay hindi lang masakit. Ito ay isang halimaw. Hindi lang siya biktima ng isang pagtatangka sa pagpatay. Siya ay isang aksidenteng kapalit, isang collateral damage sa makasariling plano ng kanyang asawa na iligtas ang sarili nito. Ang kanyang paghihirap, ang 7 taon na ninakaw sa kanya, ay hindi man lang personal. Isa lamang yung masuwerteng pagkakataon para sa lalaking minsan niyang tinawag na buhay ko. Sa dilim ng kanyang kwarto, walang luhang pumatak. Napalitan ang lahat ng sakit ng isang bagong bagay. Isang malamig, matigas, at hindi matitinag na galit. Kapag ang isang hayop ay nakulong sa isang sulok, ito ay nagiging pinakamapanganib. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay nagbigay linaw kay Liwayway, ngunit nagbigay din ito ng babala sa kanyang mga kaaway. Naramdaman ni Dailan na ang mga pader ay unti-unting lumalapit. At bilang ganti, ipapakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang siguruhing ang mga multo ng nakaraan ay mananatiling nakalibing. Ito ang 7 kabanata. Ang ganti ni Dailan. Ang pag-uusap nila ni Liwayway ay nag-iwan ng mabigat na pakiramdam kay Luntian. Alam niyang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang testimonya ni Mang Teban, ang kanilang pinakamalakas na alas. Ngunit tila ang kanilang mga kaaway ay palaging isang hakbang sa unahan. Kinabukasan, nang balikan ni Luntian ang talyer ni Mang Teban, nadatnan niya itong sarado. Ang mga pinto ay may kadena at padlock. Ang mga bintana ay tinakpan ng plywood. Sa pintuan, may isang papel na nakasulat ng kamay. Sarado na. Umalis na kami. Tinawagan niya ang numero ng matanda. Hindi na ito makontak. Nagtanong siya sa mga kalapit na tindahan. Ang sabi ng isang matandang nagtitinda ng sigarilyo. Madaling araw kanina, may dumating na isang magarang itim na van. Nagmamadaling nag-empake si Teban at ang pamilya niya. Umiiyak nga ang asawa niya. Mukhang sa pilitan. Isang pader ang sumalubong kay Luntian. Alam niyang si Dailan ang may kagagawan nito. Pera, pananakot, alinman sa dalawa o pareho ay ginamit para patahimikin ang kanilang kaisa-isang testigo. Nawala ang kanilang alas. Samantala, sa mansyon, naramdaman ni Liwayway ang pagbabago sa hangin. Ang pagpapanggap ni Dailan at Mahalina ay naging mas manipis. Ang kanilang mga ngiti ay mas pilit. Ang kanilang mga kilos ay mas kalkulado. Isang hapon, habang nagbabasa si Liwayway sa sala, pumasok si Mahalina. May hawak na isang makapal na brown envelope. Ang kanyang muka ay may ekspresyon ng peking pakikiramay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Liway, may sulat para sa'yo. Sabi nito, inilapag ang sobre sa lamesa sa harap niya na may kasamang malakas na kalabog. Mula sa korte, nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Liwayway ang sobre. Sa loob, naroon ang isang formal na dokumento, isang petisyon.
Isang petisyon na isinampa ni Daelan Montenegro upang ideklara si Liwayway Salcedo bilang isang taong mentally incapacitated o walang kakayahang mag-isip para sa sarili. Ang bawat salita sa legal na dokumento ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. Nakasaad doon ang kanyang amnesia, ang kanyang erratic behavior, at ang kanyang inability to manage her own affairs. Bilang ebidensya, nakalakip ang mga medical records mula sa ospital at isang sinumpaang salaysay mula kay Dr. Reyes, ang kanyang doktor. Isang salaysay na malinaw na binayaran. Ito ang plano nila. Kung hindi siya makapamahala sa sarili, legal na mapupunta kay Daelan ang absolutong kontrol sa lahat ng natitira pa niyang ari-arian at mana. Ito ang kanilang final move para tuluyan siyang burahin. Sinabi namin sa'yo na aalagaan ka namin, Liway. Sabi ni Mahalina, ang boses ay puno ng kasinungalingan. Ito ang paraan para maprotektahan ka namin mula sa sarili mo. Sa araw ng preliminary hearing, dinala si Liwayway sa korte na parang isang kriminal. Sa loob ng courtroom, nakita niya si Daelan kasama ang isang pangkat ng mga mamahaling abogado. Si Luntian ay nasa kanyang tabi. Ngunit kahit ang karaniwang kalmado nitong muka ay may bahid ng pag-aalala. Nagsalita ang abogado ni Daelan, isang matatas at walang awang lalaki. Iprinesenta nito ang kanilang mga ebidensya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang ipinakita nila ang mga video. Mga video na lihim na kinunan ni Mahalina sa loob ng nakaraang linggo. Isang video niya na naglalakad sa hardin, mukhang nalilito. Ang totoo ay nag-iisip siya ng malalim. Isang video niya na natapon ng isang baso ng tubig na pinalabas na senyales ng kawalan ng kontrol sa motor skills. Isang video niya na nakatulala sa bintana na sinabi nilang patunay ng kanyang pagkawala sa sarili. Ang bawat normal na kilos niya ay binaluktot at ginamit laban sa kanya. Ang mga manonood sa korte ay tumitingin sa kanya na may awa. Siya ang kaawa-awang baliw. Sila ang mga mapagmalasakit na tagapag-alaga. Isang perpektong palabas. Your Honor, sabi ni Luntian, tumayo. This is a gross violation of my client's privacy and a malicious attempt to misrepresent her condition. Objection! Sigaw ng kabilang abogado. We are merely showing the court the day-to-day reality of Miss Salcedo's tragic state. Ang hukom, isang matandang babae na may malamig na mga mata, ay tinitigan si Liwayway. Considering the evidence presented, and for the protection of Miss Salcedo's own assets pending a full psychological evaluation, the court hereby issues a temporary restraining order. All personal bank accounts and assets under the name of Liwayway Salcedo are hereby frozen. Isang malakas na dagok ng maso, frozen. Ang lahat ng perang naipon niya, ang kanyang financial independence, ay biglang nawala. Nang matapos ang sesyon, lumabas si Liwayway sa courtroom na parang isang manikang wala ng tali. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng buong mundo. Nawala na ang kanyang testigo, nawala pa ang kanyang pera. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang bahay at ngayon, isa na ring pulubi. Habang naglalakad sila ni Luntian palabas, isang itim na luxury car ang huminto sa kanilang tabi. Bumaba ang bintana nito. Sa loob, nakaupo si Daelan, nakasuot ng mamahaling salamin sa mata. Isang ngisi ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Tinitigan niya si Liwayway. Ang ngisi ay puno ng paghamak at tagumpay. Dapat na nahimik ka na lang, Liwayway. Sabi nito, ang boses ay malamig at walang anumang pagsisisi. Dapat tinanggap mo na lang ang tulong namin. Pagkatapos ay isinara niya ang bintana at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Iniwan si Liwayway na nilalamon ng usok at ng mapait na lasa ng kanyang unang malaking pagkatalo. May mga pagkatalo na sumusugat at may mga pagkatalo na pumapatay, hindi ng katawan, kundi ng espiritu. Ito ang sandali kung kailan ang bigat ng buong mundo ay babagsak sa iyong mga balikat
At ang tanging pagpipilian na nakikita mo ay ang sumuko. Para kay Liwayway, ang gabi ay dumating at ang mga bituin ay nagtago. Ito ang ikawalong kabanata. Lahat ay nawala. Walang direksyon ng kanyang mga paa. Dinala siya ng mga ito palayo sa ingay ng korte, palayo sa awa sa mga mata ng mga tao, palayo sa lahat. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang parke, nakaupo sa isang malamig na bangkong bakal, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Sa kanluran, kinukulayan ng kahel at lila ang langit, isang magandang tanawin na hindi niya kayang namnamin. Ang mga salita ni Daelan ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Dapat na nahimik ka na lang, Liwayway. Marahil ay tama siya. Marahil ay dapat na nahimik na lang siya. Dapat ay tinanggap na lang niya ang kanyang bagong buhay bilang isang blangkong papel. Isang taong walang nakaraan. Mas madali sana. Mas hindi masakit. Tiningnan niya ang mga pamilyang naglalakad, ang mga batang naghahabulan at nagtatawanan. Ang mga tunog na yon ay parang nanggagaling sa ibang mundo. Isang mundong hindi na niya bahagi. Ano pa ang ipinaglalaban niya? Ang testigo niya ay nawawala. Ang pera niya ay wala na. Ang pangalan niya ay dinungisan. Sa mata ng batas at ng mundo, siya ang sira. Siya ang talunan. Isang malamig na hangin ang umihip at niyakap niya ang kanyang sarili. Ngayon niya lang naramdaman ang lamig. Ngayon niya lang naramdaman ang pag-iisa. Tapos na ang laban. Talo na siya. Isang anino ang tumabon sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lamang itong estranghero na dadaan. Ngunit hindi ito umalis. Pagkatapos ay may isang bagay na marahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang jacket. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at kape. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Si Luntian. Nakatayo ito sa harap niya. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita rito dati. Pag-aalala. Nang matanggap niya ang tawag mula kay Ate Gina na hindi pa umuwi si Liwayway, alam niya kung saan ito hahanapin. Sa Kape Hiraya, ngunit mali siya. Nagmaneho siya paikot-ikot hanggang sa makita niya ito sa parke. Isang malungkot na figura sa gitna ng papalubog na araw. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang isang matinding bigat ng pagkakasala. Ito ay kasalanan niya. Siya ang abogadong dapat nag-ingat sa testigo. Siya ang abogadong natalo sa korte. Ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya ito, ngunit nabigo siya. Ang babaeng nakita niya sa Kape Hiraya na may determinasyon sa mga mata ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang basag na salamin. Umupo si Luntian sa tabi niya. May distansya sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita tungkol sa kaso, sa korte o kay Daelan. Sa halip, iniabot niya ang isang paper cup na may logo ng Kape Hiraya. "Mainit pa yan," sabi lang niya. Tinanggap ni Liwayway ang kape. Ang init mula sa tasa ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Amoy pa lang nito ay naghatid ng isang pamilyar na ginhawa. Hindi niya namalayan, isang butil ng luha ang pumatak sa takip ng tasa. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Doon, sa harap ng abogadong halos hindi niya kilala, sa isang pampublikong parke, humagulhol si Liwayway. Ibinuhos niya ang lahat. Ang sakit ng pagtataksil, ang galit sa kawalang katarungan, at higit sa lahat, ang bigat ng kanyang pagkatalo. "Wala na iyan," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Wala na ang lahat. Paano pa ako lalaban? Paano kung tama sila? Paano kung baliw na nga ako at hindi ko lang alam?" Hinayaan lang siya ni Luntian na umiyak. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niya lang na ilabas ni Liwayway ang lahat ng sakit na kinimkim nito. Nang sa wakas ay humina na ang kanyang mga hikbi, doon lang nagsalita si Luntian. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. "Hindi ka baliw, Liway." Tumingin siya rito, ang kanyang mga mata ay namumugto.
At hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Pagpapatuloy niya at sa pagkakataong ito, tinitigan niya si Liwayway ng diretso sa mga mata. May isang pangako sa kanyang boses na higit pa sa isang relasyong abogado-kliyente. Hindi kita iiwan. Ang simpleng mga salitang yon ay tumago sa pader ng kawalan ng pag-asa na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at pagtataksil, isang tao ang nangako na mananatili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi nagbago sa kanyang sitwasyon, ngunit ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, isang sandali ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, habang iniinom niya ang kape, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang kaarawan, mga 8 taon na ang nakalipas, isang regalo. Isang mamahaling silver pen na ibinigay niya kay Daelan, ngunit hindi ito ordinaryong ballpen. Isa itong state-of-the-art na recording pen. Flashback? Para saan to? Tanong ng nakangiting si Daelan. Para hindi mo makalimutan ang mga brilliant ideas mo. Sagot ni Liwayway. Just click it once to record. Click it again to stop. Naalala niya kung paano ito naging paboritong laruan ni Daelan. Palagi niya itong daladala, nakasukbit sa bulsa ng kanyang suit. At mayroon siyang ugali, isang ugali na kinaiinisan ni Liwayway noon. Ang pag-click nito, nang paulit-ulit kapag siya ay ninenerbiyos o may malalim na iniisip. Ang pag-asa, na akala niya ay tuluyan ng namatay, ay biglang kislap. Isang maliit, mapanganib, ngunit maliwanag na kislap. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng kape. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagong determinasyon, isang bagay na mas matigas at mas mapanganib kaysa dati. Tumingin siya kay Luntian. Ang apoy ay muling nag-aalab sa kanyang mga mata. May isang paraan pa, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado at puno ng bakal. Pero kailangan kong bumalik sa impyernong iyon. Sa bawat digmaan, darating ang isang sandali para sa isang huling, desperadong opensiba. Isang sugal kung saan ang lahat ay nakataya sa iisang baraha. Para kay Liwayway, ang pagbabalik sa pugad ng mga ahas ay hindi na isang senyales ng pagkatalo, kundi isang kalkuladong hakbang ng isang mangangaso na handa ng ilatag ang kanyang huling bitag. Ito ang 9 na kabanata, ang huling pagtataya. Kinabukasan, ang Liwayway na bumalik sa mansyon ay ibang-iba sa babaeng umalis kahapon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang kanyang bawat kilos ay mabagal, na para bang ang bigat ng kanyang pagkatalo ay tuluyan ng dumagan sa kanya. Isang perpektong pag-arte. Liway, saan ka galing? Nag-alala kami. Sa lubong sa kanya ni Mahalina, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Naglakad-lakad lang, mahinang sagot ni Liwayway, hindi tumitingin sa kanila. Nag-isip-isip. Dumiretso siya sa sala, kung saan nakaupo si Daelan, nagbabasa ng dyaryo, na para bang walang nangyari. Tumayo siya sa harap nito. Tama ka, Daelan, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsuko. Talo na ako. Pagod na ako. Pumapayag na ako. Pipirmahan ko na ang lahat ng papeles. Ibibigay ko na sa inyo ang lahat. Gusto ko na lang ng kapayapaan. Nakita ni Liwayway ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Daelan. Ang ngiti na pilit niyang tinatago. Ang pagmamalaki. Naniwala ito. Naniwala silang pareho na sa wakas. Sumuko na siya. May isa lang akong hiling, dugtong ni Liwayway. Bago ko pirmahan, gusto kitang makausap. Tayong dalawa lang, sa opisina mo. Para magkaroon tayo ng maayos na pagtatapos. Para sa 7 taon na pinagsamahan natin. Nagkatinginan si Daelan at Mahalina. Para sa kanila, ito ay isang maliit na bagay na kapalit ng absolutong kapangyarihan
at kayamanan. Isang huling drama mula sa isang talunang asawa. Sige, pumayag si Dylan. Mamayang gabi, pagkatapos ng hapunan. Ang buong araw ay isang paghahanda. Sa pamamagitan ni Ate Gina, nakipag-ugnayan si Liwayway kay Luntian. Ang plano ay simple ngunit delikado. Kailangan niyang makuha ang recording pen, kailangan niyang paaminin si Dylan, at kailangan niyang makatakas. Si Luntian at ang isang pinagkakatiwalaang security personnel ay maghihintay sa labas ng gate sa eksaktong 10:00 ng gabi. Mayroon lamang siyang isang pagkakataon. Nang gabing iyon, pumasok si Liwayway sa home office ni Dylan. Ang silid ay amoy sigarilyo at mamahaling alak. Nakaupo si Dylan sa kanyang malaking leather na silya sa likod ng isang malawak na mesa na parang isang hari sa kanyang trono. Sa ibabaw ng mesa nakalatag ang mga papeles na tatapos sa lahat ng karapatan niya at sa tabi ng mga ito nakapatong ang isang silver na ballpen, ang kanyang regalo, ang kanilang huling pag-asa. "Maupo ka, Liway," sabi ni Dylan. Ikinumpas ang kamay sa silya sa harap niya. Umupo si Liwayway. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. "Naaalala ko ang mga pangarap natin noon, Dylan." Simula niya, ang boses ay malumanay at puno ng nostalgia. Ang Sinag Holdings, ang magiging mga anak natin, lahat ng iyon. Paano tayo napunta dito? Sumandal si Dylan. Isang mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagbago ang mga bagay, Liwayway. Nagising ka sa ibang mundo. Isang mundong hindi ka na nababagay. Dahil ba sa pera? Tanong ni Liwayway. Dahil ba sa utang mo? Natigilan si Dylan. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. "Ano ang sinasabi mo?" "Narinig ko ang lahat, Dylan," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumigas. "Ang mga tawag mo sa opisina, ang pagmamadali mong makakuha ng pera, sila ba ang nag-utos sa'yo na ayusin ang preno ng kotse ko?" Biglang tumayo si Dylan. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa mesa. "Tumigil ka na. Wala kang alam." Ngunit hindi tumigil si Liwayway. Tumayo rin siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na. "Hindi ba dapat ako ang target noon, Dylan? Hindi ba dapat ikaw ang nasa kotse? Hindi ba dapat ay isa lang iyong palabas para makuha mo ang insurance money?" Ang mukha ni Dylan ay namutla. Ang pagtanggi sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong gulat. Nahuli na siya. Sa sobrang kaba, dinampot ni Dylan ang silver na ballpen at nagsimulang i-click ito ng paulit-ulit. Click, click, click. Ang tunog na hinihintay ni Liwayway. Ang recording ay nagsimula na. "Paano mo?" "Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman." Putol ni Liwayway. Ang kanyang boses ay tumaas na, puno ng galit na matagal niyang kinimkim. "Ang mahalaga ay ang ginawa mo. Handa kang mamatay para lang sa pera. At nang ako ang napahamak, ginamit mo iyon para sa kapakinabangan mo, para makuha ang lahat, para makasama si Mahalina." Sa puntong yon, nawala na ang lahat ng pagpapanggap ni Dylan. Napalitan ito ng isang pangit na katotohanan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya, puno ng kapaitan at pagmamalaki. "At ano ngayon, Liwayway?" Hamon niya. Lumakad paikot sa mesa at palapit sa kanya. "Anong magagawa mo? Isa kang baliw sa mata ng lahat. Walang maniniwala sa'yo." "Oo, ako nga. Ako ang nagplano ng lahat at wala ka nang magagawa." Iyon na, ang pag-amin. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Liwayway ang ballpen mula sa kamay ni Dylan. "Maliban dito," sabi niya. Itinaas ang pen. Nang maintindihan ni Dylan kung ano ang hawak niya, ang kanyang mukha ay nag-iba, mula sa pagmamalaki patungo sa purong takot. Sumugod siya para agawin ito, ngunit si Liwayway ay handa. Itinulak niya ang mabigat na silya patungo kay Dylan, na naging dahilan
para ito ay matumba. Tumakbo si Liwayway palabas ng opisina. Ang pen ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. "Mahalina, pigilan mo siya!" Sigaw ni Daelan mula sa sahig. Nakita ni Liwayway si Mahalina sa paanan ng hagdan, gulat na napatingin sa kanya. Tumakbo si Liwayway sa kabilang direksyon, patungo sa kusina, patungo sa pinto sa likod. Narinig niya ang mga yabag nila na sumusunod sa kanya, ang mga galit nilang sigaw. Itinulak niya ang pinto sa likod at tumakbo sa madilim na hardin, patungo sa gate sa likod. Malapit na siya. Ilang metro na lang, nang biglang may humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Si Mahalina. "Hindi ka makakatakas!" Sigaw nito, pilit na inaagaw ang pen. Nagpambuno sila sa damuhan. Ngunit ang Liwayway na kaharap ni Mahalina ngayon ay hindi na ang mahinang babae na kilala niya. Puno ng adrenaline at galit, siniko ni Liwayway si Mahalina sa tiyan na naging dahilan para ito ay mapabitaw. Mabilis siyang tumayo at tumakbo. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Isang kamay ang humila sa kanya papasok sa isang naghihintay na kotse. Si Luntian. "Go! Go! Go!" Sigaw ni Luntian sa driver. Humaharurot ang sasakyan palayo sa kadiliman, iniwan ang mansyon. Sa likod, nakita ni Liwayway si Daelan na lumabas ng bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Sumisigaw sa telepono. "Hanapin mo siya!" Narinig niyang sigaw nito sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Hindi siya pwedeng makarating sa event bukas. Sa loob ng humaharurot na sasakyan, binuksan ni Liwayway ang kanyang nanginginig na palad. Naroon pa rin ito. Ang silver na ballpen, ang kanilang huling pagtataya, ang kanilang nag-iisang bala. Sabi nila, ang bukang Liwayway ay pinakamadilim bago ang pagsikat ng araw. Ngunit para sa isang babaeng nabuhay sa 7 taong kadiliman, ang pagbabalik ng liwanag ay hindi lamang isang pangako, kundi isang laban na kailangan niyang ipanalo. Ito ang huling pagtutuos, ang huling pagbangon. Ito ang ika-10 at huling kabanata. Ang bagong Liwayway. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga mamamahayag at mga maimpluwensyang personalidad. Ang lahat ay naroroon para saksihan ang pinakamalaking product launch sa kasaysayan ng Sinag Holdings, ang simbolo ng tagumpay ni Daelan Montenegro at Mahalina Aguilar. Ang entablado ay naliligo sa liwanag, ang mga kamera ay nakatutok, at ang hangin ay puno ng pag-asa at kasakiman. Sa entablado, magkahawak kamay na tumayo sina Daelan at Mahalina, ang perpektong power couple. Ang kanilang mga ngiti ay matamis, ang kanilang mga salita ay puno ng inspirasyon. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga mamahaling kasuotan, may bahagyang kaba. Ang kanilang mga mata ay palihim na lumilibot. Hinahanap ang isang anino na kinatatakutan nilang lumitaw. Ang Sinag Holdings ay hindi lamang isang kumpanya, buong pagmamalaking sabi ni Daelan sa mikropono. Ito ay isang pangarap. Isang pangarap na itinayo sa katatagan, katapatan, at pag-ibig. Isang tawa ang halos kumawala kay Luntian na tahimik na nakatayo sa isang sulok sa likuran, kasama ang ilang unipormadong pulis na nagpapanggap na mga security personnel. Habang tinatapos ni Mahalina ang kanyang talumpati tungkol sa bagong direksyon ng kumpanya, isang pinto sa gilid ng ballroom ang dahan-dahang bumukas. At mula roon, lumabas si Liwayway. Hindi siya ang babaeng may amnesia, hindi siya ang babaeng mahina at kaawa-awa. Ang babaeng naglakad papasok ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng pulang bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay kalmado ngunit puno ng hindi matitinag na determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Ang bulong-bulungan ay kumalat sa buong silid na parang apoy. Lahat ng mga kamera ay biglang bumaling sa kanya. Sa entablado, ang mga ngiti ni Daelan at Mahalina
ay nagyelo sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Dire-diretso si Liwayway na umakyat sa entablado. Sinubukan siyang harangin ng isang security guard, ngunit isang senyas lang mula kay Luntian at ang mga tunay na pulis ay humakbang paharap na nagpatigil sa gwardiya. Kinuha ni Liwayway ang mikropono mula sa isang natutulirong si Mahalina. Tumingin siya sa mga manonood, ang kanyang mga mata ay matatag. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya ya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ako po si Liwayway Salcedo. At ang pangarap na binanggit ng aking asawa ay hindi sa kanya. Ito ay akin. Isang pangarap na ninakaw mula sa akin, kasama ng 7 taon ng aking buhay. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang tunay na kwento sa likod ng tagumpay ng Sinag Holdings. Pagpapatuloy niya, itinaas niya ang silver na ballpen. Isang kwento ng kasakiman, pagtataksil, at pagtatangkang pagpatay. Ikinonekta niya ang pen sa sound system. At pagkatapos, pinindot niya ang play. Ang boses ni Daelan, arogante, walang pagsisisi, ay pumuno sa katahimikan ng ballroom. Oo, ako nga. Ako ang nagplano ng lahat at wala ka nang magagawa. Ang bawat salita ay parang isang kulog. Ang pag-amin sa pekeng aksidente, ang pag-amin sa insurance, ang pag-amin sa pagnanakaw sa kumpanya. Ang mukha ni Daelan ay naging kulay abo. Si Mahalina ay napahawak sa kanyang braso, nanginginig. Ang katahimikan ay sinundan ng kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga mamamahayag ay nagsisigawan ng mga tanong. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit ang mga unipormadong pulis sa entablado. Daelan Montenegro, Mahalina Aguilar, inaaresto kayo sa kasong attempted murder, fraud at conspiracy, sabi ng hepe habang pinupusasan sila. Hindi, isang bitag ito. Sinungaling siya. Sigaw ni Daelan nagpupumiglas, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang kanyang sariling mga salita ang humatol sa kanya habang dinadala sila palayo. Ang mga mata ni Liwayway at Daelan ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Sa mga mata nito, nakita niya ang purong galit at pagkatalo. Sa mga mata naman ni Liwayway, walang galit, walang tagumpay. Tanging kapayapaan. Nang tumahimik na ang lahat, muling nagsalita si Liwayway sa mikropono. Ang katarungan ay naibalik na. Sabi niya, ang Sinag Holdings ay muling babangon mula sa abo, sa tamang paraan. Ngunit ang tagumpay ko ngayong gabi ay hindi ang pagbawi sa kumpanyang ito. Ang tagumpay ko ay ang pagbawi sa aking sarili. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Luntian. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang tunay, mapayapang ngiti. Ilang buwan makalipas, ang araw ay mainit sa Kapehiraya. Nakaupo sina Liwayway at Luntian sa kanilang paboritong mesa sa sulok, nagbabahagi ng isang piraso ng cake. Ang mga balita tungkol sa paglilitis ni Daelan at Mahalina ay nasa lahat ng dako. Sila ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso. Ang Sinag Holdings ay nasa ilalim ng bagong pamunuan na pinili mismo ni Liwayway, isang pangkat ng mga taong mapagkakatiwalaan. Ibinenta ko na ang karamihan sa aking shares, sabi ni Liwayway habang umiinom ng kape. Nag-iwan lang ako ng sapat para masigurong nasa tamang landas sila. It's time for a new chapter. Tumingin sa kanya si Luntian. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay malambot. Ano nang plano mo ngayon? Ngumiti si Liwayway. Isang ngiti na abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng pag-asa at kalayaan. Inabot niya ang kamay ni Luntian sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang natural at komportableng koneksyon. Magsimula muli, sagot niya.
kasama ka. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak sa gitna ng amoy ng kape at sa pangako ng isang bagong umaga, isang bagong liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ng isang bagong liwayway para kinaliwayway at luntian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong emosyon, at sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Isang karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong kinabahan, nasaktan, nagalit at higit sa lahat, umasa para kay liwayway. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamatinding pagtataksil at pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang sumisikat na muli ang araw. Sana ay manatili sa ating mga puso ang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagganti, kundi sa tapang na piliin ang paghilom, ang kapayapaan, at ang muling pagbangon. Ang pag-ibig sa sarili, ang pinakamalakas na sandata, laban sa sino mang sumubok na wasakin tayo. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng paglalakbay ni Liwayway ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa po ay aking binabasa at lubos na pinahahalagahan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig.